Hello po sa mga mahal kong listeners, magandang araw po sa inyong lahat. Makakasama nyo na naman po ulit kami, ang Johnny Tandem. Hi po sa inyo. At ako na naman po ulit ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Winnie, at ito ang ating kwento. Walang iya ka? Nagawa mo pang lumandi kahit may asawa ka na? Julius, wala akong ginagawang masama. Bakit mo ba ako pinagbibintangan ng ganyan? Magsisinungaling ka pa talaga sa akin, ha? Malakas akong bumagsak sa sahig matapos niya akong itulak. Kumirot ang tagiliran ko pero hindi pa man ako nakakabangon, sinipa na naman niya ako. Napapikit na lang ako sa sobrang sakit. Akala mo hindi ko alam, ha? May kinakatagpo ka sa palengke at marami ako saksi. Namalengke lang ako, Julius. Maniwala ka naman sa akin. Sinungaling ka. Akala mo kaya mo akong lokohin? Sisirain ko muna yung mukha mo. Hinablot niya ang buhok ko at pilit akong itinayo. Bago pa man ako makapagsalita, isang malakas na sampalang dumapo sa pisngi ko. Bigla naman tumakbo si Ivy papunta sa akin. Mahigpit niya akong niyakap at hinarangan gamit ang sarili niyang katawan. Tito Julius, tama na! Huwag niyo pong saktan si Mama! Ivy, umalis ka na. Baka ikaw naman ang saktan niya. Hindi, Ma! Hindi kita iiwan! Hindi ako papayag na abusuhin ka lang niya! Anak, alam mo naman kung paano magalit ang tito mo, hindi ba? Wala po akong pakialam. Nangako ko kay Papa na poprotektahan kita. Kaya hindi ako papayag na basta ka na lang niyang saktan. Pakiusap, anak. Umalis ka dyan, Ivy. Huwag kang makialam sa amin ng mama mo, ha? Kapag nagmatigas ka, ikaw ang tatamaan sa akin. Hindi na kita hahayaang saktan pa si Mama. Ganun ha? Marahas niya ring itinulak si Ivy. Napaupo ang dalaga sa sahig pero agad ding tumayo at muling humarang sa harapan ko. Ang tapang mo ngayon ha? Gusto mo bang ikaw naman ang bugbugin ko? Kahit patayin niyo pa ako, hindi ko kayo hahayaang saktan niyo si Mama. Aba, talagang hinahamon mo pa ako ha? Itinaas niya ang kamay niya para sampalin si Ivy pero mabilis akong humarang, Miss Winnie. Julius, tama na. Nagsasabi naman talaga ako ng totoo eh. Wala akong lalaki. Meron! Wala nga. Masama ka palang tao, Tito Julius. Ang kitid mo pang mag-isip. Kung alam ko lang na ganito ang ugali niyo, sana hindi ko na pinayagan si Mama na pakasalan kayo. Wala ka nang magagawa. Asawa ko ng mama mo. Habang nasa bahay ko kayo, ako ang masusunod. Hindi mo kami pagmamayari. Kahit kailan, pwede kang iwan ni Mama. Parang piniga ang puso ko sa narinig ko, Miss Winnie. Unti-unting pumatak ang mga luha ko. Hindi ko alam kung saan kumukuha ng lakas ng loob ang anak ko para sagutin ang asawa ko. Sa kabila ng galit ni Julius, wala man lang akong makitang takot sa mga mata niya. Ivy, anak, tama na, lumayo ka na. Hindi, Ma. Matagal na tayong nagtitiis sa kalupitan niya. Sumusobra ng lalaking yan. Kayo pa talaga nagtitiis? Pagkatapos yung magpakasasa sa yaman ko? Hindi namin kailangan ng yaman mo. Oo, umasa kami na baka gumanda ang buhay namin. Pero hindi namin akalain ganito ka pala kasama. Hindi ako masama. Malandi lang yung nanay mo eh. Siya ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Ang baliw niyo talaga mag-isip. Huwag mong palabasin ako ang masama ha. Dahil sadyang nagpapakita lang ng motibo ang mama mo para magalit ako ng husto. Sinungaling ka! Mabilis siyang sumugod kay Ivy para muling makapanakit, Miss Winnie. Kaya niyakap ko kagad ang bewang niya para pigilan siya. Julius, ako na lang ang saktan mo. Huwag ang anak ko. Kahit anong gawin mo sa akin, sige tatanggapin ko. Huwag mo lang siyang idamay. Bitawan mo ako. Kailangan turuan ng leksyon ng swail mong anak. Ma! Wala ka talagang awa, Tito Julius. Tao ka pa ba? Oo, pero ito ang tandaan ninyo. Nagiging halimaw din ako kapag nagagalit. Malakas niya akong itinulak kaya nawalan ako ng balanse. Muli akong bumagsak sa sahig at halos mawala ng hininga. Kasunod nun, narinig ko ang palahaw ni Ivy. Mama! Napakahayop niyo, Tito Julius. Kapag may nangyaring masama sa mama ko, ipakukulong ko kayo. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Marahas niyang sinampal si Ivy na ikinasindak ko.
Kitang-kita ko ang dahan-dahang pamumula ng pisngi ni Ivy hanggang sa magdugo ang labi niya. Pero sa halip na pansinin yon, lumapit ang anak ko sa akin. Agad pa niya akong inalalayan at pinaupo, Miss Winnie. Mama, ayos ka lang ba? Okay lang ako. Ikaw, nasaktan ka ba ha, anak? Wala po ito, Mama. Kayo po, kailangan yung madala sa doktor. Ang dami niyo na pong pasa. Huwag mo na akong isipin, anak. Mawawala din naman ang lahat ng sakit. Paano hindi ko kayo iisipin? Araw-araw niya kayong sinasaktan. Araw-araw kong nakikita kayong umiiyak. Dapat sa lalaking yan pinapatay. Anak, huwag ka namang magsalita ng, Ma, halos patayin na nga po niya tayo eh. Huwag niyo na po siyang ipagtanggol pa. Hoy, kayong dalawa! Pareho kayong matitigas ang ulo! Pinilit kong tumayo kahit pakiramdam ko bibigay na ang katawan ko. Alam kong nauubos na ang pag-iintindi ni Ivy sa akin. Kaya sa pagkakataong ito, gusto ko ako naman ang pumurotekta sa kanya. Julius, kung galit ka talaga sa akin, kung nagsiselos ka ng walang sapat na ebidensya, sa akin mo na lang ibuhos. Huwag mong idamay ang anak ko. Wala siyang kasalanan. Hindi ako titigil hanggat hindi kayo natututo! Wala kaming ginagawang masama. Ikaw lang ang dahilan kung bakit wala nang katahimikan sa bahay na ito. Saglit siyang tumigil. Nanlilisik ang mga mata niya na dahan-dahang lumapit kay Ivy. Sa halip na matakot, hindi umatras ang anak ko. Diretso siyang tumingin kay Julius. Ulitin mo nga ang sinabi mo! Hindi ako natatakot sa'yo. Mas natatakot ako na baka dumating ang araw, mawalan ako ng ina nang dahil sa ginagawa mo. Hindi ko na napigilan ng pagluha. Agad akong humarang sa pagitan nilang dalawa. Sinisisi ko ang sarili ko. Hindi ito ang buhay na pinangarap ko para sa anak ko, Miss Winnie. Tama na, Julius. Maawa ka naman. Anong klaseng utak ba meron ka? Lahat na lang ng nakikita mo sa akin minamasama mo. Nag-iimbento ka ng mga kasalanan na kahit kailan hindi ko naman ginawa. Tumahimik ka! Pareho kayong walang utang na loob! Wala kaming hinihingi sa'yo kundi ang maging mahinahon ka lang. Tigilan mo ng pananakit sa amin. May karapatan akong gawin ang lahat ng gusto ko dahil asawa kita! Hindi ka niya asawa. Isa ka lang abusadong lalaking nagpapanggap na mabait at ulirang padre de pamilya. Nanigas ang mukha ni Julius sa sinabi ni Ivy. Mahigpit ko namang niyakap ang anak ko, Miss Winnie. Halos hindi ko maramdaman ang sakit ng katawan ko dahil mas masakit isipin na pati ang nag-iisa kong anak ay kailangan ng harapin ang bangungot na matagal ko nang tinitiis. Bago ko pa nga pala ipagpatuloy ang aking kwento, nais ko po munang magpakilala sa inyo. Mapagpalang araw, Miss Winnie. Ako nga po pala si Beth, 50 years old sa kasalukuyan, tubong Negros Oriental. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong 46 anyos pa lang ako, taong 2022. Mahirap ang buhay noon, Miss Winnie. Isa lang akong simpleng waitress sa isang restaurant sa bayan namin. Matagal nang may malubhang sakit ang una kong asawa kaya ako ang kumakayod para mabuhay ang pamilya namin. Pero sa huli, hindi niya kinayang sakit at maaga siyang pumanaw. Naiwan sa akin ang buong responsibilidad sa pagpapalaki sa nag-iisa naming anak na si Ivy. Ma, paano na po tayo? Wala na po si Papa. Ano na pong mangyayari sa atin? Huwag kang mag-alala, anak. Masakit man ang nangyari, kakayanin natin. Hindi kita pababayaan. Kawawa naman po si Papa. Kung marami lang sana tayong pera, baka naipagamot pa natin siya. Huwag mo nang isipin yan, anak. Alam kong masakit dahil maaga niya tayong iniwan. Pero naniniwala kong hindi siya nahihirapan ngayon. Nasa mabuti na siyang kalagayan. Huwag din po kayong mag-alala, Mama. Magpapakabait po ako at tutulungan ko kayo. Hindi po natin pababayaan ang isa't isa, ha? Maraming salamat, anak. Alam kong mabuti kang bata. Kaya magsisikap ako para makapagtapos ka ng pag-aaral. Yun ang pinangako ko sa sarili ko, Miss Winnie. Kaya lalo akong nagsumikap sa trabaho hanggang sa na-promote ako bilang restaurant manager. Tumaas man ang sahod ko, dumating pa rin ang panahon na hindi pa rin yun sapat, lalo na't magka-college si Ivy. Para madagdagan ang kita namin, nagsimula akong mag-sideline. Bago pumasok sa restaurant, nagluluto muna ako ng mga kakanin at lutong ulam.
Iniiwan ko ang mga yon sa ilang karinderya at mga pwesto malapit sa paaralan. Pagsapit ng hapon, isa-isa ko silang binabalikan para kunin ang benta sa araw na yon. Ma, hindi na po ninyo kailangan isa-isahin pa ang mga karinderya dito po sa school. Pwede naman po ako na lang ang kukuha para hindi na po kayo mapagod. Huwag mo na akong isipin, anak. Ayos lang ako. Isa pa, alam kong uwian na rin kaya kapag ganitong oras, sasabay na tayong umuwi. Ang bait nyo talaga, ma. Lagi ko kayong ipinagmamalaki sa school. Sinasabi ko sa mga kaklase ko na sobrang sipag nyo at mahal na mahal nyo ako. Ikaw talaga. Mamaya kung ano-ano ang ikinukwento mo tungkol sa akin, ha? Baka sabihin mo, superhero ako. Totoo naman po, hindi ba? Ang kulit mo talaga. Halika na nga para makabili na tayo ng ulam. Ma, bakit pa po tayo bibili? May mga natirang ulam naman po dito galing sa mga karinderya. Ito na lang pong ulamin natin para makatipid. Sigurado ka ba? Baka naman may iba kang gustong kainin. Ma, ngayon pa ba tayo magiging mapili? Alam naman nating nagtitipid tayo eh. Tiis lang muna. Promise kapag nakapagtapos ako naman ang tutulong sa inyo. Maraming salamat anak. Basta magkasama tayong dalawa, masaya na ako. Siyempre naman ma. Tayong dalawa lang ang magkakampi eh. Dahil sa sinabi ng anak ko, napayakap ako sa kanya, Miss Winnie. Hindi naman talaga ako matatag na tao eh. Sa totoo lang, si Ivy ang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob para harapin ang bawat pagsubok. Kaya ipinangako ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para mabigyan siya ng mas magandang buhay. Isang umaga, habang naglalakad ako papunta sa trabaho, may isang itim na kotse na dahan-dahang sumabay sa akin. Kinabahan ako dahil sunod-sunod nun ang balita tungkol sa mga kidnapping sa lugar namin. Sa isip ko, baka ako nang susunod na biktima. Tatakbo na sana ako nang bumaba ang bintana ng sasakyan. Beth, ikaw ba yan? Sir Julius? Oo, ako nga. Mabuti naman at naaalala mo pa ako. Saan ka na nagtatrabaho ngayon? Dyan lang po sa restaurant sa bayan. Ginulat niyo naman po ako. Pasensya ka na ha. Okay lang. Kayo po, anong ginagawa niyo rito? May bago kasi akong nabiling property dito eh. Sinilip ko lang. Ikaw, kumusta ka na? Tagal na rin nating hindi nagkita ha. Hindi ka na bumalik sa opisina pagkatapos mong mag-asawa. Mahaba pong kwento, sir eh. Pero mabuti na rin at may trabaho na ulit ako. Waitress po ako ngayon. Mabuti naman. Masaya akong maayos ka na ngayon. Sige po, sir. Kailangan ko pong pumasok eh. Baka malate po ako sa duty ko. Saang restaurant ka ba nagtatrabaho? Dyan lang po malapit sa plaza. Ay, mabuti naman at malapit lang. Pero pwede ba akong dumaan mamaya? Bawal po kasi kaming tumanggap ng bisita habang nagtatrabaho. Kung kakain naman ako dun, tapos hihilingin kong ikaw ang mag-serve sa akin. Pwede naman siguro yun, di ba? Napangiti na lang ako at tumango. Mabait naman si Sir Julius, Miss Winnie. Matagal ko rin siyang naging boss nung dalaga pa ako. Halos 5 taon din ako nagtrabaho sa kumpanya nila bilang taga-ayos ng mga files sa taga-Xerox. Hindi ko akalain ang simpleng pagkikitang yun ang magiging simula ng madalas naming pag-uusap. Hanggang sa unti-unti kaming naging malapit sa isa't isa. Nalaman ni Julius na byuda na po ako. Mula noon, mas naging pursigido siyang ligawan ako. Hindi rin namin itinago ang relasyon namin kay Ivy. At pagkaraan lang ng ilang buwan, niyaya niya akong magpakasal. Ma, sigurado po ba kayo kay Tito Julius? Oo naman anak, mabait si Julius. At hindi lang naman tungkol sa pag-aasawang iniisip ko kaya ako pumayag eh. Ano pong ibig niyong sabihin? Gusto kitang makapagtapos ng pag-aaral. Alam kong mahihirapan tayong gawin yun kung tayong dalawa lang ang kakayod. Ma, kung tungkol po sa pag-aaral ko, pwede naman po akong maging working student eh. Hindi niyo po kailangan isakripisyo ang sarili niyo. Anak, hindi naman sa ganon. Iniisip ko rin ang magiging buhay ko sa pagtanda ko. Balang araw magkakaroon ka rin ng sarili mong pamilya. Natural lang na gusto ko rin na may kasama ko habang tumatanda. Naiintindihan ko po kayo, ma. Sa tingin ko naman mabait si Tito Julius. Ang importante po sa akin, masaya kayo sa desisyon niyo. Sigurado ka ba, ha? Oo naman po. Hindi ako tututol kung alam kong magiging masaya kayo. Maraming salamat, anak. Napakaswerte ko talaga sa'yo.
Ako po ang maswerte sa inyo, Ma. Ang daming magulang na sumusuko kapag naiwan na mag-isa. Pero kayo hindi niyo ako sinukuan. Ginawa niyo po ang lahat para sa akin. Napangiti ako habang mahigpit ko siyang niyakap. Makalipas ang ilang buwan, dinaos ang simple pero masayang kasal namin ni Julius sa bayan. Sa araw na yon, akala ko nagsisimula na ang bagong yugto ng masaya naming buhay. Naging maayos naman ang pagsasama namin ni Julius pagkatapos ng kasal, Miss Winnie. Nang maging mag-asawa na kami, isinama na niya kami ni Ivy sa bahay niya. Iisang pamilya na tayo ngayon, Beth. Ivy. Kaya ituring nyo na rin tong bahay nyo, ha? Salamat, Julius. Napakabuti mo talaga sa amin. Mahal kita, Beth. Kaya sisiguraduhin kong hindi kayo magkukulang. Pati ang pag-aaral ni Ivy. Ako na ang bahala. Tito, pasensya na po kung may sasabihin ako Ivy, sabi niyo naman po pamilya na tayo, kaya gusto ko lang pong maging totoo sa inyo. Sana po wag niyo pong sasaktan o pababayaan si Mama ha, mabait po siyang tao. Bahagyang napangiti si Julius at hinawakan ng kamay ko. Ipinakita niya kay Ivy na walang dapat alalahanin ng anak ko. Huwag kang mag-alala. Nangako ako sa altar na aalagaan ko kayong dalawa. At tutuparin ko yun. O nakita mo na anak, sinabi ko naman sa'yo na mabait ang tito mo Alam kong naninibago ka lang, pero magiging maayos din ang lahat. Saka huwag kang mag-alala. Lahat ng bagay na nandito sa bahay, iyong-iyo na. Lalo na yung mga gadget na hinanda ko sa loob ng kwarto mo. Ngumiti na lang si Ivy kahit halatang may pag-aalinlangan pa rin siya. Halata pa rin ang pagkailang niya kay Julius kaya hindi ko muna siya pipilitin na mapalapit sa lalaki. Maiwan ko po muna kayo I-check ko lang po muna ang kwarto ko. Oo naman. Sige, mag-enjoy ka lang ha, okay? Thank you po. Julius, maraming salamat nga pala ha. Wala yun, Beth. Lahat gagawin ko para sa'yo. Hindi ko man siya tunay na mahal noon, naisip ko pa rin baka ito na ang pagkakataong magkaroon kami ng mas magandang buhay. Ang mahalaga sa akin, may susuporta sa pag-aaral ng anak ko. Iniisip ko na lang na darating ang panahon, matututunan ko rin siyang mahalin. Pero habang lumilipas ang mga araw, napapansin kong unti-unting nagbabago ang pakikitungo niya sa akin, Miss Winnie. Isang gabi, habang nagsusuklay ako sa harap ng salamin, bigla niya akong kinausap. Beth, nakita kita sa CCTV kanina. May kausap kang lalaki sa labas ng gate. Sino yun? Hindi ko siya kilala. Baka dayo na may pinupuntahan dito sa lugar natin. May tinatanong siyang pangalan Ano raw ang kailangan niya? May papel siyang hawak Nagtatanong lang kung saan ang address na nakasulat doon. Sigurado kang yun lang ang kailangan niya? Oo naman. Hindi ko nga alam kung saan banda yun Kaya sinabi ko na lang na magtanong siya kina Aling Rosalia. Bakit ikaw pang kumausap? May kasambahay naman tayo Busy si Manang nun Naglilinis at naglalabas siya. Nakita ko naman na simpleng tanong lang naman kaya ako nang humarap dun sa tao. Napabuntong hininga si Julius bago ko tinignan. Nang mga sandaling yon, nararamdaman kong iba ang dating ng mga tingin niya sa akin. Para akong pagkain na gusto niyang ipagdamot sa lahat. Sa susunod, huwag ka nang makikipag-usap sa kung sino-sino dyan sa labas Oh, bakit naman? Hindi mo alam kung anong klaseng tao ang pwedeng lumapit sa'yo. Grabe ka naman. Nag-aalala ka lang ng sobre. Wala namang mangyayaring masama sa akin. Mahirap nang magtiwala. Julius, wag mo kong alalahanin. Hindi na siya sumagot pa. Tahimik lang siyang tumingin sa akin bago tuluyang umalis ng kwarto. Hindi ko alam na simula na pala yun ang pagbabago niya. Pagkalipas ng ilang araw, nakita kong kinausap niya ang kasambahay namin. Inabutan niya ang ginang ng sobre. Maya-maya lang, umalis na si Manang dala ang mga gamit niya. Julius, anong nangyari? Bakit umalis si Manang? May emergency ba sa kanila? Wala naman. Kailangan lang daw niyang umuwi sa probinsya nila. Oh, bakit kaya? Na-miss daw niya bigla ang pamilya niya Ang bilis naman. Wala pa siyang isang buwan dito, hindi ba? Wala tayong magagawa. Wala naman siyang utang para pigilan natin. Mahihirapan pa tayong humanap ng kapalit nun. Oo nga Sana bumalik pa si Manang dito. Marunong ka naman sa gawaing bahay, di ba? Ikaw na munang bahala habang wala pa tayong kasambahay.
Oo naman, kaya ko yan. Mabuti. O sige, papasok na ako sa trabaho ha? Pagkasabi niya noon ay umalis na siya. Nung una wala namang problema sa akin ang maglinis at mag-asikaso ng bahay. Pero habang tumatagal, parang mas lalo siyang nagiging istrikto at malamig sa amin. May mga napapansin pa ako sa kanya, Miss Winnie. Tuwing may nakakausap ako sa labas man ng bahay o kahit saan man kami pumunta, bigla-bigla siyang nagagalit. Lalo na kapag lalaki ang kausap ko, bigla na lang umiinit ang ulo niya. Maski nga kapag may tumatawag sa cellphone, nakikipag-away siya sa akin. Hindi ko akalain na dito na pala magsisimula ang kalbaryo na pagdadaanan naming mag-ina sa piling niya. Beth, Oh, bakit? May problema ba? sinong kausap mo sa cellphone? Mga dati kong katrabaho. Kinukumusta lang nila ako. Huwag mo kong pagsinungalingan. Narinig ko yun. Lalaki ang kausap mo ah. Teka, aray! Nasasaktan ako. Bitiwan mo nga muna ako. Bakit ka ba nagagalit ng ganyan? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, di ba? Wala kang kakausaping iba, kundi ako lang. Julius, hindi naman yata tama yan. Kinumusta lang naman ako ng mga dati kong katrabaho eh. Ano, hindi ko na sila pwedeng sagutin? Dami mong palusot. Sabihin mo na lang kasi na malandi ka talaga. Malakas na dumapo ang palad niya sa pisngi ko, Miss Winnie. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Hindi ko akalaing darating ang araw na magagawa niya akong saktan. Gusto ko mang ipagtanggol ang sarili ko, hindi ko magawang magsalita. Kitang-kita ko ang matinding galit sa mga mata niya na para bang nahuli niya ako talagang nagtataksil kahit wala naman talaga siyang ebidensya at wala naman akong ginagawang masama. Ang pinakaayaw ko sa lahat, yung ginagawa akong tanga. Maniwala ka naman sa akin. Wala talaga akong ginagawang masama. Hindi kita pinagtataksilan. Hindi ako bingi at lalong hindi ako bulag, Beth. Alam ko mga pinaggagagawa mo. Ano bang nangyayari sa'yo, Julius? Hindi ka naman dating ganyan ah. Tumahimik ka. At wag na wag mo nang uulitin to ha. Kapag nalaman kong niloloko mo ko, mas malala pa mangyayari sa'yo. Pagkasabi noon ay binitiwan niya ako at padabog na umalis. Naiwan akong nakayuko habang pilit pinipigilan ng pag-aagos ng mga luha ko. Isang gabi medyo nahuli ng uwi si Ivy. Maski ang anak ko, hindi nakaligtas sa pagiging strikto at seloso ni Julius. Good evening po, Ma. Tito Julius. Anak, ginabi ka yata. San ka ba nanggaling? Alam namin ang schedule mo. 6:00 tapos ng klase mo. Bakit 7:00 ka na umuwi? Nagkaroon lang po kami ng project. Natagalan lang po talaga kami. Project? Sigurado ka? Julius, kilala mo naman si Ivy eh. Hindi yan nagsisinungaling. Talaga? Baka kung saan-saan lang gumala yung anak mo eh. Mamaya ginagaya ka na ni Ivy. Lumalandi. Sobra ka naman, Julius. Tito, 1 oras lang naman po akong nalate ah. Hindi naman po siguro kailangan magalit kagad. Lalong hindi po ako lumalandi ah. Biglang tumigas ang mukha ni Julius. Siguro hindi niya napaghandaan na sasagot ang anak ko sa kanya. Mali naman kasi ang mga sinabi niya eh. Hindi naman po ganun ang anak ko. Aba, sinasagot mo na ako ngayon? Hindi po, nagpapaliwanag lang po ako. Ang dami mo nang sinasabi ha? Lumapit siya kay Ivy at itinuro siya. Akmang sasaktan na naman niya ang anak ko kaya hindi na ako nagdalawang isip. Julius, tama na! Huwag mo namang sigawan ang anak ko! Pagharap ko sa kanya para awatin siya, bigla niyang itinulak ang balikat ko. Napaatras ako ng isang hakbang. Natigilan kaming mag-ina. Hindi ko akalaing kaya niya akong itulak, Miss Winnie. Huwag kang ang makialam! Julius, ano bang nangyayari sa'yo? Tito, hindi naman po ganun kalaki ang kasalanan ko ah. Hindi niyo kami kailangan saktan. Pareho kayong magaling magpalusot. Pero huling-huli naman. Ano po bang gusto niyong mangyari para malaman na nagsasabi ako ng totoo, Tito? Kailangan niyo pa ba akong katayin? Kung yun lang ang paraan para magtanda ka, bakit hindi? Tama na, Julius! Sa pagkakataong yun, bigla niyang itinaas ang kamay at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ko. Napahawak ako sa mukha habang nangingilid ang luha. Ito ang ikalawang pagkakataon na sinampal niya ako, Miss Winnie. Bakit mo ako sinampal, Julius? Inaawat lang naman kita ha.
Tito, bakit niyo ginawa yun kay Mama? Wala kayong karapatang magreklamo. Ako ang masusunod sa bahay na ito. Hindi ka naman ganyan noon ah. Bakit? Kayo ng anak mo, akala nyo ba talaga walang nagbago sa inyo? Sinabi ko na nga ba sa inyo, May? Baka ngayon lang niya pinapakita ang totoong ugali niya. Anong sinabi mo? Magkakasubukan tayo, Julius. Huwag mong tatangkain pang saktan ng anak ko. Ma, ngayong alam na natin ang ugali ni Tito Julius, ano pang hinihintay natin? Iwanan niyo na po siya. Kaya naman nating buhayin ang mga sarili natin eh. Hayaan mo muna kaming mag-usap ng tito mo, Ivy. Sige na, pumasok ka na muna sa kwarto mo. Hindi na sumagot pa si Ivy. Mabilis siyang pumasok sa kwarto at malakas na isinara ang pinto. Naiwan kaming dalawa ni Julius sa sala. Gusto ko sana siyang kausapin pero natigilan ako nang makita ang malamig at mabagsik niyang tingin sa akin. Naunahan po ako ng takot. Umurong ang dila ako at hindi nakapagsalita. Doon ko unang naramdaman na hindi na siyang lalaking pinakasalan ko, Miss Winnie. Halos hindi ko na kinibo si Julius sa mga sumunod na araw. Akala ko magsisisi siya pagkatapos niya akong sampalin. Pero nagulat ako nang habang nag-aalmusal kaming tatlo, bigla siyang nagsalita at sinabi ang bagay na hindi namin inaasahan. Simula ngayon, may mga bagong patakaran dito sa bahay ah. Ayokong may nahuhuling umuwi galing sa school. Ayokong may lumalabas ng hindi ko alam. At lalong ayokong may kinakausap kayo na kung sino-sino. Nakikita ko ang lahat sa CCTV. Ano bang ibig mong sabihin? Ibig sabihin, wala kayong gagawin ng hindi ko alam. Tito, hindi naman po kami robot para kontrolin niyo ang lahat ng ginagawa namin ah. Wala kayong magagawa. Bahay ko ito. Kaya kung anong gusto ko, yun ang masusunod. Ikinukulong niyo na po ba kami? Anak, tama na. Huwag ka nang sumagot pa. Ma, kaya lalong lumalakas ang loob niya eh, kasi hinahayaan niyo lang siya. Hindi naman sa ganon, anak. At simula ngayon, hindi na kayo hahawak ng cellphone. Kukumpiskain ko mga yan. Sige, ilabas nyo na. Ako ang magtatago. Ano? Hindi ako papayag, no? Julius, hindi mo naman kailangan gawin ito eh. Wala kayong choice. Ako ang masusunod. Alam mo namang nasa school palagi si Ivy. Paano ko siya makukontak kung wala kaming cellphone? Kinausap ko na yung guard sa school. Hindi siya makakalabas hanggat hindi ako ang sumusundo. Bakit niyo po ba ginagawa ito? Wala naman kaming ginagawang masama sa inyo ah. Dami mo pang tanong eh. Basta sundin mo na lang ang sinasabi ko. Sinubukan pa naming tumutol ni Ivy, pero wala rin kaming nagawa. Kinuha pa rin ni Julius ang mga cellphone namin. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, napilitan si Ivy na sumama kay Julius para ihatid siya sa school. Akala ko hanggang doon na lang ang paghihigpit niya, pero pag uwi niya, nagulat ako nang makita kong may dala siyang mga bagong kandado, kadena at iba pang panlak sa mga pinto at bintana. Julius, para saan ang mga yan? Bakit ang dami mong biniling kandado? Para sa security nyo. Kaya wag ka nang marami pang tanong. Sandali lang, huwag mong sabihing pati ang gate ikakandado mo. Siyempre, ano pa nga ba? Pero hindi naman kailangan eh. Hindi naman ako umaalis ng bahay. Hindi rin ako nagpapapasok ng kahit na sino. Gusto mo bang tumigil ka na sa pagrereklamo? O gusto mong masaktan ka ulit ha? Pagkasabi niya noon, nanahimik na lang ako. Kitang-kita ko ang galit sa mukha niya. Doon ako tuluyang natakot. Malaki na talaga ang pinagbago ni Julius. Hindi pa man kami gaanong katagal na mag-asawa, pero para bang ibang tao na ang kaharap ko, Miss Winnie. Doon nagsimulang pumasok sa isip ko na parang unti-unti na kaming ginagawang preso sa sarili naming bahay. Ang bahay na akala ko noon magiging daan para makaahon kami sa hirap. Alam kong nagrereklamo kayo dahil sa bagong batas dito sa bahay. Pero ayoko lang na gumaya kayo sa may mga asawang nagtataksil sa mga mister nila. Yun lang ba talaga? Wala na sa lugar ang pagsiselos mo, Julius. Nakakahiya naman sa mga kakilala natin. Bakit naman ako kailangan mahiya? Sino ba sa ating dalawang nagpapakita ng kalandian ha? Alam mong hindi totoo yan. Wika ako pero tila hindi niya yon napapansin. Gusto ko man na magdahilan pa sa kanya, wala pa rin namang mangyayari. Alam ko na siya pa rin naman ang masusunod, Miss Winnie. Isang araw lumapit sa akin si Ivy.
Nakabihis na siya at halos bumulong kung magsalita na para bang ayaw niyang marinig ni Julius. Ma? O anak, nakabihis ka. May lakad ka ba? Ma, pwede po ba akong lumabas? Mamamasyal lang po kami ng mga kaibigan ko. Oo naman anak. Basta wag kang magpapagabi ha? Sigurado po ba kayong okay lang kayo rito? Oo naman. Marami rin naman akong aasikasuhin eh. Pagbalik ko po, tutulungan ko po kayo dito sa bahay. Hindi na kailangan. Sige na, baka hinihintay ka na nila. Pero paano po si Tito? Ako nang bahala sa kanya. Salamat po, Ma ha. Walang anuman anak. Mag-iingat ka ha. Niyakap ako ni Ivy tsaka siya tumalikod papunta sa pinto. Pero bago pa man siya makalabas, biglang dumating si Julius. Bakit nakabihis ka? Saan ka pupunta ha? Lalabas lang po kami ng mga kaibigan ko. Babalik din po ako kagad bago magtanghali. At sino nagsabing pwede kang umalis ha? Nagpaalam na po ako kay Mama. Akala mo ba dahil pumayag ang mama mo, makakalabas ka na? Ano pong ibig niyong sabihin? Simula ngayon, bawal na kayong lumabas ng bahay na ito kung hindi rin importante. Dito lang kayong dalawa. Lalong lumalim ang takot na nararamdaman ko nang marinig ko ang matigas niyang boses. Nanginginig na ang mga tuhod ko pero si Ivy hindi man lang natinag. Wala kayong karapatang ikulong kami. Asawa lang kayo ng mama ko, Tito. Hindi kita ama. Hindi lang ako asawa ng mama mo. Ako ang may kontrol sa inyo. Kaya wala kayong magagawa. Naririnig niyo ba ang sarili niyo? Hindi po normal ang ginagawa niyo eh. Hindi niyo pwedeng kontrolin ang buong buhay namin. Sinabi ko na sa inyo, ako ang masusunod sa bahay na ito. Kailangan ko pa bang ulitin yun ha? Sige na, pasok ka na sa kwarto mo. Ano? Ayoko! Halika na! Bago pa makasagot si Ivy, bigla siyang kinaladkad ni Julius papasok sa kwarto. Napasigaw ang anak ko kaya dali-dali akong sumunod. Julius, tama na! Huwag mong saktan ang anak ko! Kasalanan mo ito eh. Hindi mo kasi dinidisiplina ang anak mo. Hindi ako kailangan disiplinahin ng mama ko. Wala siyang pagkukulang sa pagpapalaki niya sa akin. Talaga? Kung ganun, dito ka muna sa kwarto mo! Bigla niyang itinulak si Ivy sa loob at kaagad na isinara ang pinto. Narinig ko ang malakas na pag-click ng kandado. Halos mabingi ako sa iyak at sigaw ng anak ko habang walang tigil siyang kumakatok sa pinto. Ako naman desperadong kumakatok din mula sa labas. Ma! Ma! Buksan niyo ang pinto! Julius, buksan mo naman ang pinto. Wala kang karapatang ikulong ang anak ko. Mananatili siya dyan hanggat hindi siya natututo. Hindi mo pwedeng gawin ito. Ginawa ko na nga, di ba? Kasi ako ang masusunod sa bahay na ito. Pagkasabi niya noon, tinalikuran niya ako at umalis. Naupo ako sa harap ng pinto habang umiiyak. Ma, ano bang problema ng lalaking yun? Bakit kailangan niya akong ikulong rito? Anak, pasensya ka na. Matagal ko nang napapansin na nagbago na talaga ang ugali ni Julius. Pangako, gagawa ko ng paraan para makalabas ka dyan. Ma, hindi lang paglabas ko sa kwartong ito ang kailangan nating isipin. Kailangan na nating umalis sa bahay na ito. Pero anak, asawa ko na si Julius. Ma, asawa ka lang niya sa papel. Hindi ka niya tinuturing na asawa eh. Mas masahol pa nga ang trato niya sa atin kesa sa hayop eh. Hanggang kailan mo pa siya ipagtatanggol? Umiiyak na sambit ni Ivy mula sa loob ng kwarto. Napaiyak na rin po ako. Siguro nga unti-unti na akong nagigising sa katotohanan, Miss Winnie. Pero natatakot akong tanggapin yon dahil alam kong kapag iniwan namin si Julius, babalik na naman kami sa hirap na matagal na naming tinatakasan. Akala ko ganun kadaling manatili sa piling ng bago kong asawa, Miss Winnie. Pero mali po pala ako. Mas masahol pa pala sa impyerno ang buhay naming mag-ina kay Julius. Ma, namumutla ka. Kumain naman po kayo. Mamaya na anak, may mga pinapagawa pa kasi si Julius sa akin eh. Wala ba talagang bayag si Tito? Ang laki-laki niyang tao, pati paglilinis ng buong bahay at pagbubuhat ng malalaking gamit, inaasa niya sa inyo? Hayaan mo na anak, kesa naman saktan niya tayo ulit. Hindi ko alam kung masasanay pa ba ako. Halos kalahating taon din naming tiniis ang ganitong setup sa bahay.
Wala akong lakas ng loob na magsalita. Natatakot akong makitang magwala si Julius. Ayoko mapagdiskitahan niya ang anak ko. Sabihin man ng ibang nakakaalam ng kwento ko na duwag ako, pero may mga bagay lang talaga na hindi ko kayang isakripisyo kapag nilabanan ko si Julius. Lahat ng kilos namin kontrolado niya. Bawal kaming magbulungan, bawal kaming magdesisyon ng hindi niya alam. Kahit simpleng pamamalengke, kailangan ko pang magmakaawa para lang payagan niya akong lumabas. Julius, kailangan kong mamalengke. Wala nang laman ng ref natin eh. Isasama ko lang si Ivy para may katulong akong magbitbit ng mga pinamili. Pwede kang lumabas, pero hindi sasama ang anak mo. Julius, saglit lang naman kami at… Akala mo ba, madali mo akong maloloko ha? Hindi ako tanga, Beth. Totoo ang sinasabi ko. Mamamalengke lang naman kami. Saan mo ba kami iniisip na pupunta ha? Malay ko kung makikipagkita ka sa lalaki. Sa tingin mo, hahayaan kitang lumabas kasama ang anak mo? Julius, pakiusap naman. Wala tayong kakainin kung hindi ako mamamalengke. Eh di ikaw na lang ang umalis. Huwag mo nang idamay si Ivy sa mga kalokohan mo. Dahil sa pagbabanta niya, wala na akong nagawa kundi ang lumabas ng mag-isa, Miss Winnie. Nanginginig ako sa takot, pero wala akong pagpipilian eh. Inabot ni Julius ang pera sa akin. Eto, oorasan kita ha. Dapat bago magtanghali, nakabalik ka na. Kapag na-late ka kahit 5 minuto, pag uwi mo, wala na rito ang anak mo. Julius, wag naman. Maayos akong nakikiusap sa'yo. Tigilan mo na yung drama mo ha. Sige na, bilisan mo na. Pakiusap, wag mong sasaktan si Ivy ha? Hanggat sumusunod ka sa usapan, wala akong gagawin sa kanya. Pero mananatili siyang nakakulong sa kwarto niya. Kasabay noon, narinig ko ang malalakas na sigaw ni Ivy mula sa loob ng kwarto. Grabe ang ginawa ni Julius sa amin, Miss Winnie. Konting pagkakamali ko lang, binubugbog na niya ako. Halos wala ng parte ng katawan ko ang walang pasa, kaya lagi akong naka-long sleeves. Pati si Ivy hindi niya pinatawad. Pinapahiya niyang anak ko at sinasaktan kahit wala namang ginagawang masama. Halos masira ang pag-aaral ni Ivy dahil sa kanya. Julius, palabasin mo na si Ivy. Wala naman siyang kasalanan sa'yo eh. Hindi, ayoko. Maawa ka naman. Halos buong araw na siyang nakakulong. Lumalabas lang siya kapag kakain. Hindi man lang siya makapanood ng TV o makahawak ng cellphone. Bahay ko to. Ako ang masusunod. At ako magdidesisyon kung kailan lalabas ang anak mo. Pasigaw niyang sabi. Pati mga bintana sa kwarto ni Ivy, nilagyan niya ng bakal para siguradong hindi siya makakatakas. Nakita kong kumakatok ang anak ko sa salamin habang umiiyak pero wala siyang magawa dahil sa makakapal na grills. Ma! Makinig kayo! Umalis na kayo rito! Tumakas na kayo habang may pagkakataon! Anak, hindi kita kayang iwan! Ma! Humingi na kayo ng tulong! Wala tayong mapapala kung lagi tayong matatakot! Subukan mong sumuway sa akin, Beth. Sisiguraduhin kong hindi mo na makikita ang anak mo habang buhay. Julius, pakiusap. Huwag mo naman gawin ito. Ma, sige na po. Napayuko na lang ako. Hindi ko na pinakinggan ang pagsusumamo ni Ivy. Natatakot akong tutuhanin ni Julius ang pagbabanta niya. Kaya wala akong nagawa kundi ang lumabas para mamalengke. Ang nasa isip ko, baka may dumating pang mas tamang pagkakataon para makatakas kaming mag-ina. Pagkalabas ko ng bahay, tsaka lang ako nakahinga ng maluwag. Ilang buwan na rin kaming halos hindi makalabas. Kaya pakiramdam ko noon, ngayon ko lang muling naramdaman ang kalayaan na matagal nang inagaw sa amin ni Julius. Iha, ayos ka lang ba? Pasensya na po, Aling Rosalia. Hindi ko po kayo napansin. Ngayon lang ulit kita nakita sa labas ha. Kumusta ka na? Aba, bakit maputla ka? May sakit ka ba? Aling Rosalia, hindi ko po dapat sinasabi ito eh. Pero kailangan talaga namin ng tulong. Bakit, Iha? Ano ba nangyari? Ikinulong po kami ni Julius sa bahay. Para na po kaming mga preso. Ano? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Totoo po, hindi na namin kayang tiisin ang ginagawa niya eh. Pati si Ivy pinapahirapan niya. Baka naman away mag-asawa lang yan. Baka pwede pa ninyong pag-usapan.
Hindi na po ito simpleng away lang eh. Araw-araw niya po kaming tinatakot at kinokontrol. Paano nangyari yun? Akala pa naman namin ay mabait siyang asawa. Lagi pa niyang hinahatid at sinusundo si Ivy. Pakitang tao lang po yun. Pagka-uwi nila ay kinukulong niya si Ivy sa kwarto. Pinapalabas lang niya kapag kakain na. Ikaw naman, Iha. Sinasaktan ka rin ba niya? Nahihiyaman ako, ipinakita ko kay Aling Rosalia ang mga pasa sa katawan ko. Ikinuwento ko rin kung paano niya kinuha ang mga cellphone namin para wala kaming matawagan. Napasinghap siya sa gulat. Ha! Diyos ko! Hindi ko akalaing ganyan pala ang ginagawa niya sa inyo. Gusto ko pa po sanang makipag-usap sa inyo, pero kailangan ko ng mamalengke para makauwi po ako kagad. Natatakot akong kung ano ang gawin niya kay Ivy kapag nalate ako. Huwag ka na bumalik doon. Isumbong na natin siya sa pulis. Gusto ko nga rin po sana eh, pero hawak po niya si Ivy. Baka ang anak ko po ang pagbuntunan niya ng galit. Pero mas lalo lang kayong mapapahamak kapag bumalik ka pa ron. Hayaan niyo po muna akong mailabas ang anak ko. Pagkatapos nun, gawin po natin ang dapat gawin. Sige, kakausapin ko si Baste. Gagawa kami ng paraan para matulungan kayong mag-ina na makaalis sa bahay na yan. Kinagabihan habang nagtatapon ako ng basura sa likod bahay, may narinig akong mahinang sumitsit, Miss Winnie. Napalingon ako at nakita ko si Baste, ang anak ni Aling Rosalia, na nakatayo sa madilim na bahagi ng bakod. Mabuti na lang at hindi abot ng CCTV ang pwesto niya, kaya nakapag-usap kami ng hindi napapansin. Ate Beth? Baste, anong ginagawa mo dyan? Ate, kailangan kita makausap. Delikado yung ginagawa mo. Paano kung mahuli ka ng asawa ko? Alam ko pong delikado, pero kapag wala po kaming ginawa, lalo lang kayo mapapahamak ni Ivy. Anong ibig mong sabihin? Itatakas namin kayo. Bukas po ng gabi, bago pa makauwi si Mang Julius galing sa trabaho. Kailangan makalabas na po kayo ng bahay. Teka lang, hindi ba masyadong delikado yan? Delikado po talaga, pero hindi na po matiis ng nanay ko ang nangyayari sa inyo. Hindi namin kayang panoorin na araw-araw kayong pinahihirapan. Napayuko ako sa sinabi ni Baste, Miss Winnie. Sigurado akong naikwento na ni Aling Rosalia sa kanya ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa amin. Kaya paano ko patatanggihan ang tulong na kusang binibigay nila? Oo, sige Baste. Gagawin namin. Bago pa dumating si Julius, maghihintay na kami ni Ivy sa labas. Mabuti naman po ate. Huwag kayong mag-alala. Gagawin namin ang lahat para makalabas kayo at makalayo sa hayop na yun. Salamat. Basta mag-iingat po kayo ate ha. Kayo din. Yun na lang ang nasabi ko kahit nanginginig na ako sa kaba. Hindi ko alam kung magtatagumpay ba ang plano namin o mas lalo lang kaming mapapahamak. Kinabukasan, naghanda na si Julius para pumasok sa trabaho. Tahimik lang akong naglilinis ng sala. Hindi ko siya kinikibo dahil natatakot akong mahalata niyang may binabalak ako. Sinasabi ko sa'yo kung may bala ka, tigilan mo na yan. Wala ka ring mapapala. Anong ibig mong sabihin, Julius? Huwag ka nang magpanggap. Nakikita ko sa mukha mo na may pinaplano ka eh. Kung ano-ano na lang ang iniisip mo. Ipaghahanda na ba kita ng pagkain? Hindi na. Marami kong aasikasuhin sa opisina. Doon na ako kakain. Bakit hawak mo na naman yung kandado? Hindi mo na ba pwedeng tigilan ng paglock sa amin? Hindi naman kami lalabas Mas mabuti na yung sigurado. Hindi ako tanga para hayaan kayong gumala. Baka mamaya tumakas pa kayo at magsumbong kayo kung kani-kanino. At bakit ko naman gagawin yon? Asawa mo ko. Kaya nga, mas nakakaya kung sarili kong asawa ang maninira sa akin. At kahit magsumbong ka pa, maski sa pulis, wala ka ring mapapala. Kaibigan ko ang hepe rito. Kapag tumakas kayo, ibabalik niya rin kayo sa bahay na ito. Paano naman si Ivy? Ilang beses na siyang absent. Baka hinahanap na siya ng mga professor niya. Naayos ko na yon. Sinabi kong nagbakasyon tayo. Wala silang pinaghihinalaan. Ano ba talaga ang balak mo sa amin ha, Julius? Bakit mo kami ginaganito? Kailangan pa bang ipaliwanag yan? Hindi ba pwedeng manahimik ka na lang at makontento sa lahat ng binibigay ko? Hindi ito ang gusto kong buhay, Julius. Gusto ko ng kalayaan. Gusto kong mamuhay ng maayos kasama ang anak ko. Akala ko noong pinaksalan kita,
Magiging mas magaan na ang buhay namin. Hindi ko akalaing mas masahol pa pala kami sa mga preso. Ang kapal talaga ng mukha mo eh. Pinapakain ka na nga, may maayos na matitirhan, tapos ikaw pa yung nagrereklamo? Tandaan mo to ha, habang nandito ka sa bahay, ako ang masusunod. Kaya tumahimik ka na at sumunod ka na lang. Pagkasabi niya noon, tinalikuran niya na ako at nagtungo sa garahe. Maya-maya, narinig ko ang pagbukas at pagsara ng gate. Sumunod ang kalansing ng kadena at kandado bago ko narinig ang papaalis na kotse. Nang makasiguro akong nakalayo na siya, dali-dali akong umakyat sa ikalawang palapag at kumatok sa pintuan ng kwarto ni Ivy. Ivy, anak? Ma, gutom na po ako. Sandali lang, bubuksan ko ang pinto. Ma, nakalak po yan eh. Kanina ko pa sinusubukan buksan pero mahirap po talaga. Baka gusto na tayong patayin ni Tito Julius. Wala talagang puso si Julius. Hindi man lang niya iniwang bukas ang pinto. Paano kakakain ito? Ang sakit na po ng tiyan ko, Ma. Gusto ko na pong kumain. Sandali lang, anak. Bubuksan ko ito. Pero Ma, dinala po niya sigurang susi eh. Gagawa tayo ng paraan. Sandali lang, anak. Nanginginig ang mga kamay ko habang kinakalkal ang bawat drawer. Mabuti na lang at may nakita akong manipis na bakal na pwedeng ipasok sa susian. Hindi naman ako magnanakaw, Miss Winnie eh. Pero sa pagkakataong yun, pakiramdam ko ninanakaw ko ang pagkakataong makita ang sarili kong anak. Ilang sandali pa, nabuksan ko na rin po ang pinto. Pagkabukas ko, agad kong niyakap si Ivy. Namumutla siya, nangihina at nanginginig. Paano naman kasi halos buong araw siyang ikinulong ng walang yakong asawa. Ma! Diyos ko anak, kumusta ka na? Okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Sabihin mo sa akin. Napaksama po ni Tito Julius, Ma. Alam ko anak, at sana mapatawad mo ko. Hindi ako nakinig sa'yo eh. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, hindi na sana ako nag-asawa pa. Ma, wala na po tayong oras para magsisi pa. Tumakas na po tayo. Pero mamayang gabi pa darating ang tulong na hiningi ko sa mga kapitbahay. Kanino po? Kina Aling Rosalia at anak niyang si Baste. Tutulungan daw nila tayong makatakas. Huwag na po natin silang hintayin, Ma. Umalis na po tayo ngayon at magsumbong na tayo sa pulis. Kaibigan ng Tito Julius mo ang hepe. Kapag doon tayo dumiretso, baka ibalik lang din tayo sa bahay na ito. Sigurado po ba kayo, Ma? Oo, anak. Pero may naisip akong mas mabuting gawin. Ano po yon? Dadalhan muna kita ng pagkain. Kumain ka at magpalakas. Mamayang gabi tayo kikilos. Ma, baka wala na tayong ibang pagkakataon. Magtiwala ka lang, anak. Naniniwala kong hindi tayo pababayaan nila Aling Rosalia at Baste. Wala nang nagawa si Ivy kundi sumunod sa mga sinabi ko. Bumaba ako sa kusina, kumuha ng pagkain at dinala yon sa kwarto niya. Pinakain ko siya at pinagpahinga para kahit papano magkaroon siya ng lakas. Gusto man naming tumakas kaagad, alam kong hindi pa namin kakayanin sa lagay niya. Habang pinagmamasdan ko siyang kumakain, lalo akong nagsisi sa desisyong pinili ko. Dahil sa maling taong pinagkatiwalaan ko, nadamay pati ang sarili kong anak sa impyernong buhay na ito. Ma, baka naman po ako lang ang binusog niyo ha. Tapos kayo pala hindi pa kumakain. Kakain ako mamaya anak. Kailangan ko munang masiguro na may lakas ka para makakilos tayo mamaya. Hindi ko po kailanman na-imagine na hahantong tayo sa ganito, Ma. Sa palabas ko lang napapanood ang mga ganitong eksena eh. Tama ka anak. Sana makalabas tayo ng ligtas dito. Pinapangako ko sa'yo, wala nang sino mang aagaw ng kalayaan natin. Sana nga po, Ma. Inihanda ko ng lahat ng kailangan naming dalhin. Sinadya kong ilabas ang mga gamit namin sa kabilang bakod, kung saan kami nag-usap ni Basti na doon kami dadaan. Inilagay ko na rin doon ang hagdan para mas mabilis kaming makaalis. Bandang 6:00 na ng gabi at medyo madilim na nang dumating ang tricycle na inerkila ni Baste. Ate Beth, tara na. Baste, pwede bang si Mama munang mauna? Hindi anak, ikaw nang mauna. Umakyat ka na sa hagdan. Huwag kang mag-alala, susunod ako. Bilisan nyo na habang wala pa si Mang Julius. Sige po, pagkatawid ko Ma, sumunod kayo kagad ha. Sige,
Dahan-dahan sa pagbaba, Ivy. Bilisan niyo po Parang may pamilyar na kotse na Papunta na sa gate. Ano? Ate Beth, ikaw na bilis! Oo, sige. Halos manginig ang mga tuhod ko habang umaakyat sa bintana para makasampa sa bakod. Pero bigla na lang nagsisisigaw si Ivy. Mama! Nandiyan na si Tito Julius! Pagkalingon ko, nakita kong mabilis na lumalapit si Julius. Galit na galit siya at halos nanlilisik ang mga mata. Dumiretso siya sa hagdan at malakas itong hinila. Napasigaw ako nang mawalan ng balanse, Miss Winnie. Sa halip na makatawid, nahulog ako kasama ng hagdan. Akala nyo ba makakatakas kayo sa akin? Mga walang ya kayo! Mang Julius, tama na! Bawal po yung ginagawa nyo! Bawal? Gusto mo bang ipakulong kita, ha? Tinatakas mo ang asawa at anak ko? Huwag kayong assuming, Tito. Hindi niyo ako anak. Ivy, umalis ka na. Sumama ka na kay Baste. Pakiusap, iligtas mo ang sarili mo. Hindi, Ma. Hindi kita iiwan. Magkasama tayong aalis dito. Ang tatapang nyo, ha? Ikaw, pumasok ka rito ngayon din. Kung hindi, papatayin ko tong mama mo. Napasinghap kaming lahat nang biglang maglabas ng baril si Julius. Itinutok niya yon kay Baste. Napaatras si Baste sa sobrang gulat. Kahit masakit ang buong katawan ko dahil sa pagkakahulog, pinilit kong bumangon at hinawakan si Julius. Julius, ano bang ginagawa mo? Pati baril ilalabas mo na? Gusto mo bang maging kriminal? Kayo ang may kasalanan kung bakit ako nagkakaganito. Kaya ano, Ivy? Papasok ka ba o hindi? Kasi uunahin kong patayin ang mama mo. Tapos, susunod ko ang lalaking tumulong sa inyo. Wag! Wag niyo po siyang sasaktan! Si Mama at si Baste! Papasok na po ako! Bilisan mo! Ivy, huwag ka maniwala sa kanya. Mas lalo lang niya kayong pahihirapan. Hindi ko kayang iwan si Mama. Baka kung ano ang gawin ng hayop na yan. Hayop? Ako ang hayop? Hindi ako ganong klaseng tao. Ayoko lang sa lahat. Yung ginagago ako. Anak, sana hinayaan mo na lang ako. Hindi ka na sana bumalik pa. Hindi ko kayang pabayaan kayo, Ma. Lalo na't demonyo ang asawa niyo. Akala ko matinukan tao, Tito Julius. Halimaw ka pala. Tapos na ang drama nyo. Pumasok kayong dalawa ngayon din. Wala kaming nagawa ni Ivy kundi pumasok sa loob ng bahay. Akala ko isasara muna ni Julius ang pinto pero bigla niya akong sinuntok sa sikmura. Napahawak ako sa tiyan at halos hindi makahinga. Hindi nyo ako mauutakan! Ano? Masakit ba, ha? Kulang pa yan! Galit na sinugod siya ni Ivy pero isang malakas na tulak lang ang ginawa ni Julius at bumaksak agad ang anak ko sa sahig. Kahit nangihina ako, kumapang ako papunta kay Ivy. Pero bigla akong tinapakan ni Julius sa likod at idiniin ako sa sahig. Ito ang dapat sa inyo. Akala nyo talaga makakatakas kayo sa akin, ha? Bitiwan niyo si Mama! Bakit niyo ba kami ginaganito? Wala naman kami ginagawang masama sa inyo Tumahimik ka! Tama na, Julius. Ako na lang ang saktan mo. Huwag ang anak ko. Walang makakaligtas sa inyong dalawa. Pareho kayong magdurusa! Pakiusap. Tama na. Ma! Wala akong nagawa habang sunod-sunod niya akong sinuntok, sinipa, tinadyakan at hinila ang buhok ko. Paulit-ulit namang sinusubukan ni Ivy na iligtas ako. Pero sa bawat paglapit niya, itinutulak lang din siya ni Julius. Kaya paulit-ulit din siyang bumabagsak sa sahig. Mapapatay kita, Beth! Tito, please tama na po. May sugat na po si Mama Tama na po. Anak, lumayo ka na. Akala ko po ba mahal niyo si Mama, Tito? Bakit niyo siya sinasaktan? Hindi naman totoo ang lahat ng binibintang niyo sa kanya Sa sobrang sakit ng buong katawan ko, unti-unting nanlabo na ang paningin ko hanggang sa mawalan na ako ng malay. Pagkagising ko kinabukasan, mahinang pagdaing ni Ivy ang agad kong narinig, Miss Winnie. Nasa sahig pa rin kaming dalawa. Basta na lang kaming iniwan ni Julius pagkatapos niya kaming bugbugin. Kahit halos hindi na ako makatayo, una kong nilapitan ang anak ko. Halos madurog ang puso ko nang makita ang namamaganyang muka at ang mga pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan niya.
Mukhang pagkatapos niya akong bugbugin, si Ivy naman ang pinagbalingan ng galit niya. Diyos ko! Patawarin mo ko, anak. Hindi ko akalaing hahantong tayo sa ganito. Ma, huwag na kayong umiyak. Mas lalo lang lalakas ang loob ni Tito Julius kapag nakita niyang mahina tayo. Bakit ang dami mo ring pasa? Anong ginawa niya sa'yo? Noong nawalan po kayo ng malay, Ma, dinampot ko ang flower vase at sinubukan ko siyang hampasin. Kaso naagaw niya po yun kagad sa akin eh. Kaya ikaw naman ang binugbog niya? Hayop talaga siya. Hindi ako papayag na habang buhay na lang niya tayong apihin, Ma. Makakaalis din tayo sa bahay na ito. Sana nga, anak. Sana makaalis na nga tayo rito. Nagyakapan kami ni Ivy at tuluyan ng napaiyak. Ilang sandali pa, may narinig kaming malalakas na katok mula sa gate. Sumilip ako sa bintana at nakita ko si Aling Rosalia kasama si Baste at ilang tanod. Parang nabuhayan ako ng loob, Miss Winnie. Pero bago pa man kami makalapit sa bintana, lumabas si Julius. Tinitignan niya kami ng masama at tinuturo ang baril sa amin. Malinaw na pinagbabantaan kaming huwag magsasalita. Beth! Anak! Tadyan ka ba? Ate Beth! Ivy! Buksan niyo po yung gate! Ma, ito na ang pagkakataon natin. Humingi na tayo ng tulong. Subukan niyo lang. Wala akong pakialam kahit pagbabarilin ko pa ang nasa labas. Kapag may namatay sa kanila, tingin niyo may tutulong pa sa inyo, ha? Huwag mo silang idamay, Julius. Wala silang kasalanan sa'yo. Ang totoo, kahit kami wala naman kaming ginagawang masama sa'yo eh. Bakit mo ba kami ginaganito? Kasi gusto ko. Natutuwa akong makita kayong nahihirapan. Kaya kung ayaw niyong may madamay pa, tumahimik na lang kayo, ha? Walang yaha ka talaga. Sagad sa buto ang kasamaan mo. Darating din po ang araw na pagbabayaran niyo ang lahat ng ginawa niyo sa amin. Darating ang araw? Sigurado ba kayong aabot pa kayo dun, ha? Muli niyang itinutok ang baril sa amin. Napaatras kami ni Ivy at napasiksik sa sulok ng sala habang pinapanood siyang lumabas para harapin ang mga nasa gate. Anong kailangan nyo? Ang aga-aga, nanggugulo kayo, ha? Julius, ilabas mo ang mag-ina. Isasama na namin sila. Bakit ko naman gagawin yun? Pulis ba kayo? Tinutukan niyo ako ng baril kagabi. Alam kong hindi lang pagkulong ang ginagawa niyo kay Ivy at Ate Beth. Sigurado akong sinasaktan mo rin sila. Sinasaktan? Ilang araw ko nang hindi nakikita ang mag-ina eh. Hindi ko nga alam kung nasan sila ngayon eh. Baka nga sumama ng haliparot kong asawa sa ibang lalaki. Sinungaling ka. Alam naming hindi totoo yan. Nakita namin ang mga kalokohang ginagawa mo. Hoy, ikaw tanda. Matagal na kitang pinagtitiisan ha. Gusto mo ba talaga ipatawag ko ang pulis para ipahuli kayo? Matapang ka lang kasi may baril ka eh. Gusto mo bang subukan kung gumana to sa'yo, ha? Biglang inilabas ni Julius ang baril. Napaatras sina Aling Rosalia, Baste at mga tanod. Pagkatapos, kinuha niya ang cellphone niya at may tinawagan. Base sa narinig namin, ang kausap niya ay hepe ng pulisya sa lugar namin. Ilang minuto silang nag-usap. Maya-maya, kinausap din ng hepe ang isa sa mga tanod. Hindi ko na narinig ang kabuuan ng pag-uusap nila, Miss Winnie. Pero ilang sandali lang, umatras ang mga tanod. Wala nang nagawa sina Aling Rosalia at Baste kundi umalis. Parang gumuho ang pag-asang nararamdaman ko noon. Pagpasok ni Julius sa bahay, nakangisi pa siya habang nakatingin sa amin. Kita nyo na? Pati mga tanod walang magawa. Kaibigan ko ang hepe. Ngayon, sabihin nyo nga, paano pa kayo makakatakas, ha? Hayop ka, Julius! Ano ba talaga ang kasalanan namin sa'yo? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, ayokong lumalapit ka sa ibang lalaki. Pero anong ginawa mo? Nakikipag-usap ka. Nakikipagtawanan ka pa sa kanila. Hindi naman totoo yan eh. Kung nakikipag-usap man ako, importante yon. Hindi tungkol sa kalokohan. Asawa mo ko. Bakit ko naman sisirain ang sarili kong pamilya? Sinungaling ka. Ayaw mo pa rin umamin, ha? Sige, ikukulong ko ulit ang anak mo sa kwarto. Wala akong pakialam kung magutom siya o mamatay siya ron. Wag! Pakiusap! Wag mong idamay ang anak ko! Wala ka nang magagawa. Nakapagdesisyon na ako.
at hinila niya si Ivy palayo sa akin. Kahit ano pang gawin namin ng anak ko, tila mga bagay lang kami na pinaglalaroan ng walang yakong asawa. Nang mga sumunod na araw, tahimik ang buong bahay. Nakakulong na naman si Ivy sa kwarto, habang ako naman nakatayo sa sala naghihintay ng susunod na iuutos ni Julius. Nakaupo lang siya sa sofa, nanonood ng telebisyon habang umiinom ng alak. Beth, Oo. ano pang tinatayo-tayo mo dyan, ha? Bulag ka ba? Wala na akong pulutan, oh. Oo, sige. Ikukuha kita. Ang gusto ko, magluto ka. Gusto ko ng sisig. Bilisan mo. Oo, sige. At huwag kang magkakamaling sunugin yun, ha? Ayoko nang walang kwentang pagkain. Tahimik akong naglakad papuntang kusina. Habang naghahanda ako ng lulutuin, napatingin ako sa isang bote ng muriatic acid na nakalagay sa ilalim ng lababo. Ilang segundo ko lang tong tinitigan habang patuloy sa pagpatakal luha ko. Hanggang kailan pa ba ako magdurusa, Diyos ko? Beth! Ano ba? Bakit ang tagal mo? Oo, nariyan na! Anong tinitignan-tignan mo dyan, ha? Nagulat ako at agad na binitiwan ng bote. Hinablot niya yon at tinaas. Kaya ganun na lang ang pamumutla ko, Miss Winnie. Hindi ko malaman kung anong gagawin ko noon, lalo na at nagsisimula na namang bumagsik ang mukha ni Julius. Ano to? Wala. Wala? Anong gagawin mo sa boting to, ha? Maglilinis lang sana ako pagkatapos kong magluto. Sinungaling? Nagsasabi ako ng totoo. Ano? May binabala kang masama sa akin, ha? Wala nga, Julius. Hindi ko gagawin yun, ano? Akala mo hindi ko alam kung ano ang iniisip mo, ha? Wala namang katotohanan ng sinasabi mo eh. Natakot lang ako sa'yo. Natatakot? Dapat lang. Pakiusap. Wala naman talaga akong binabalak na masama. Tumahimik ka! Malakas niya akong sinampal. Dahil doon bumagsak na naman ako sa sahig. Hinila niya ako sa braso at pilit pinatatayo. Tayo! Aray! Akala mo makakaisa ka sa akin, ha? Balak mo ba akong lasunin? Maawa ka, Julius. Wala talaga sa isip ko yon. Sinungaling ka! Julius, nasasaktan ako! Ano, masakit? Gusto mo pa bang iparamdam ko kung ano talaga ang masakit, ha? Pakiusap naman. Akala mo hindi ko napansin kung paano mo titigan ang boteng yun, ha? Nagpaplano kang patayin ako, no? Hindi nga talaga. Ano ba, Julius? Tumigil ka na sa pagdadahilan mo! Muli niya akong itinulak kaya bumagsak na naman ako sa sahig. Hindi lang katawan ko ang sumakit dahil sa pagbagsak, Miss Winnie. Pati siguro buong pagkatao ko. Nagkapira-piraso dahil sa labis na pandidiri sa sarili ko. Ibinigay ko ang buong buhay ko sa lalaking akala ko mamahalin ako ng totoo. Julius, tama na. Pagod na ako. Hindi pa ako tapos sa'yo! Sunod-sunod niya akong sinuntok at sinipa. Napayakap na lang ako sa sarili habang umiiyak. Mula sa itaas, malakas na kumalubog ang pinto ng kwarto. Ilang sandali pa, nagulat ako dahil nagawang makalapit ni Ivy sa akin. Mama! Mama! Anong ginawa mo kay Mama, ha? Tumahimik ka dyan! Pakawalan mo siya! Tama ng pananakit mo sa kanya! Isa pang salita na lalabas dyan sa bunganga mo. 1 linggo kang hindi kakain. Wala ka talagang puso! Manahimik ka kung ayaw mong ikaw ang isunod ko. Julius, pakiusap. Tama na. Hindi ko na kaya. Bilisan mong tumayo dyan. Ano ba? Nasasaktan na si Mama! Napilitan akong tumayo kahit halos hindi ko na nararamdaman ang mga binti ko. Sige ngayon, ituloy mo ang pagluluto mo, ha. At kapag may nakita akong luha na tumutulo sa pagkain ko, dadagdagan ko pa yung mga pasa mo. Oo, Julius. Anong sabi mo? Aayusin ko ang pagtatrabaho ko. Yan ang gusto ko. Matuto kang sumunod. Tahimik akong tumalikod at muling humarap sa kalan. Habang nanginginig ang mga kamay ko sa paghalo ng niluluto ko, patuloy namang umiiyak si Ivy sa likuran ko. Pero wala kaming nagawa kundi tiisin na naman ang panibagong araw sa ilalim ng isang bubong kasama ang lalaking unti-unting sumisira sa buhay naming mag-ina. Isang gabi, nagising ako dahil sa malakas na patak ng ulan sa bubong. Maya-maya, namatay ang ilaw sa buong bahay. Naramdaman ko ang paglapit sa akin ni Ivy. Ma, brownout po.
Oo nga eh, at mukhang malakas ang ulan. Ma, baka ito na po ang pagkakataon natin. Bakit? Hindi na po gumagana ang CCTV sa labas. Hindi tayo makikita sakali mang lumabas tayo ng bahay. Bago pa ako nakasagot, may nakita akong mga katok sa bintana. Lumapit kami ni Ivy at sumilip. Gayon na lang ang panlalaki ng mga mata namin nang makita namin si Baste. Ate Beth, Ivy, ako to. Baste, ikaw ba talaga yan? Oo. Shh! Dahan-dahan lang ha. Huwag kayong maingay. Kumusta si Aling Rosalia? Ayos lang si nanay. Siya nagsabing bumalik ako rito. Nag-alala na talaga ako sa inyo eh. Baste, salamat. Akala ko nga hindi ka nababalik eh. Hindi ko naman po kayo pababayaan. Anong plano natin ngayon? Brownout sa buong barangay. Hindi gumagana ang CCTV. May naghihintay na tricycle sa kabilang kanto. Kapag nakalabas tayo sa likod, diretso na tayo dun. Paano kung biglang dumating si Julius? Wala ang kotse niya, Ate Beth. Nakita kong umalis siya kanina eh. Kailangan nating samantalahin habang wala pa siya. Ma, sige na. Ito na ang pagkakataon natin. Oo, sige. Subukan natin. Dahan-dahan kaming lumabas ng bahay. Hindi na ako nag-abala pang kumuha ng kahit na anong gamit. Sa pagkakataong ito, mas importante ang kaligtasan namin. Bilis! Dito tayo. Ma, hawakan po ninyo ang kamay ko. Oo, nandito lang ako. Konti na lang po. Malapit na tayo. Ma, nakalabas na tayo. Ay, salamat sa Diyos. Halos ilang hakbang na lang ang layo namin sa kalsada nang biglang tumapat ang sinag ng ilaw ng isang sasakyan. Napapikit ako sa sobrang lakas ng ilaw. Pagdilat ko, bumukas ang pinto ng kotse. Hanggang dyan na lang kayo! Tito Julius? Diyos ko! Takbo! Bilis! Sinabing walang gagalaw eh! Takbo na! Hindi kita iiwan! Ikaw na naman, Baste! Hindi ko sila pababayaan. Ilang beses na kitang binalaan, di ba? Na huwag kang makikialam! Mali ang ginagawa mo, Mang Julius. Hayaan mo na silang umalis. Wala kang pakialam sa pamilya ko! Hindi mo nga kami pamilya! Hindi mo kami tinatrato kahit na minsan na pamilya! Tumahimik ka! Julius, tama na! Pakiusap! Kayong dalawa, sumama kayo sa akin. Ngayon din! Hindi. Mamamatay muna ako bago mo sila makuha. Tumayo si Baste sa harap namin para hindi kami malapitan ni Julius. Ate Beth! Ivy! Takbo na! Baste! Hindi ka namin iiwan! Umalis na kayo! Sige na, bilis! Nagkaroon ng komosyon habang pilit kaming pinapaatras ni Baste. Pero hindi rin kami nakalayo. Nang marinig namin ang putok ng baril, bumagsak naman si Baste. Duguan sa balikat. Pero may malay pa. Baste! Tama na! Akala mo ba mapipigilan mo ako? Hindi ako natatakot sa'yo. Tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Narinig ko ang daing ni Baste habang pilit pa rin niya kaming pinoprotektahan. Napahagulgul ako, Miss Winnie. Ang dami ng nadadamay na inosenteng tao dahil sa ginagawa ni Julius. Julius, tama na! Pakiusap! Huwag niyo na ho siyang saktan! Kayong dalawa, lumapit kayo rito. Julius! Ngayon na! O baka naman gusto niyong ulo ni Baste ang pasabugin ko? Ma! Hoy, gusto niyo bang lumala pa ito, ha? Nagkatinginan kami ni Ivy. Wala kaming nagawa kundi ang lumapit. Awang-awa kami sa sinapit ni Baste sa kagustuhan niyang makatulong sa amin. Baste, patawad. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ako titigil. May ilalabas ko rin kayo rito. Manahimik ka! Pilit kaming isinakay ni Julius sa kotse. Iniwan namin si Baste na hindi ko alam kung mapapabuti ba ang kalagayan o mapapahamak ng dahil sa amin. Habang papalayo kami, huling nakita ko si Baste na nakaupo sa basang kalsada. Pilit na bumabangon kahit halatang nahihirapan. Napapikit na lang ako habang tahimik na umiiyak. Sa isip ko, umaasa pa rin akong darating ang araw na makakalaya pa rin kaming mag-ina. Lumipas ang 1 linggo. Nabalitaan ko mula sa ingay ng mga tsismosa sa labas na isinugod sa ospital si Baste. Kahit papano nakahinga ako ng maluwag. Ligtas na ang binata. Habang nagwawalis ako sa sala, may narinig akong mahinang kaluskos sa may bintana. Paglapit ko, may maliit na papel na nakatiklop.
Mabilis ko itong dinampot at tinago sa bulsa bago pa mapansin ni Julius. Maya-maya, nagkulong ako sa banyo at doon ko binasa ang sulat. Nagulat ako dahil sulat ito mula kay Aling Rosalia. Beth, huwag kang matakot. May paraan pa para matulungan ko kayo. Kailangan ko lang ng ilang gamit ni Julius. Kahit isang hibla ng buhok, pinagputulan ng kuko o lumang panyo na lagi niyang ginagamit. Kapag nakuha mo ang kahit isa sa mga yon, ilagay mo sa loob ng plastik at itapon mo sa likod ng bahay mamayang gabi. Ako na ang bahala sa mga yon. Mag-iingat kayo ni Ivy. Huwag niyong ipahahalata kay Julius ang plano ko. Napayakap ako sa sulat, Miss Winnie. Kaagad kong nilapitan si Ivy. Ivy, anak, tignan mo ito oh. Sulat po ba yan? Oo, galing kay Aling Rosalia. Ano pong sabi niya? May paraan pa raw para matulungan tayo, pero kailangan niya ng ilang gamit ni Julius. Ano naman pong gagawin niya sa mga yon? Hindi ko rin alam, anak, pero ito na lang ang pag-asa natin. Gagawin natin yan, ma. Tutulungan kita. Natigil ang usapan namin nang biglang bumukas ang pinto. Mabilis kong itinago ang sulat. Anong pinagbubulungan nyo dyan, ha? Wala naman, Julius. Bakit nagtatago kayo rito? Timpla mo nga ako ng kape. Oo, sige. Habang inaabot ko sa kanya ang tasa, napansin kong may ilang hibla ng buhok ni Julius sa suklay na nakapatong doon sa mesa. Tahimik ko yung kinuha at tinago sa bulsa ng damit ko. Tagal mo naman. Oo, heto na. Pagkatapos nito, labhan mo yung mga damit ko, ha? Oo, sige, gagawin ko. Habang nilalabhan ko ang mga damit niya, napansin kong may lumang panyo sa bulsa ng pantalon niya. Tahimik ko rin tong itinabi. Kinagabihan habang mahimbing ang tulog ni Julius, lumabas ako sa likod ng bahay. Maingat kong inilagay ang maliit na plastik sa tabi ng bakod gaya ng nakasulat sa sulat. Pagbalik ko sa loob, naghihintay na si Ivy. Ma, naiwan niyo po ba sa labas? Oo. Sana gumana po, kahit na hindi ko alam kung ano ba talaga ang plano ni Aling Rosalia. Oo, sana nga anak. Kinabukasan, habang kumakain si Julius, bigla siyang napahawak sa ulo. Halata ang pagngiwi niya at natigil siya sa pagsubo. Visit? Sakit ng ulo ko, ha? Gusto mo ba ng maiinom na gamot? Bilisan mo. Ikuha mo ako ng gamot. Mukha po kayong namumutla ah. Baka cancer na po yan. Karma yan sa mga pinaggagawa niyo sa amin. Tumahimik ka nga. Ma, tulungan ko na po kayo. Mabuti pa nga anak. Makalipas ang ilang sandali, nakita kong nangangatog sa ginaw si Julius. Bakit parang nilalamig ako, ha? Magpahinga ka na lang kaya. Huwag mo nga akong kutusan dyan. Julius, okay ka lang ba talaga? Kaya ko pa. Huwag kang umaktong nag-aalala sa akin. Tumayo siya pero napahawak kagad sa mesa. Kahit halatang nangihina, galit pa rin ang boses niya. Beth, Bakit Julius? bakit hindi pa malinis ang sala? Pasensya na. May iba pa kasi akong ginagawa kanina eh. Lilinisin ko na lang. Bilisan mo! Ma, ako na lang po ang… Hindi kita kinakausap, ah! Anak, ako na. Sige na, doon ka na lang sa kusina. Lumipas ang buong araw pero lalo lang siyang nanghina, Miss Winnie. Kinagabihan, dumating ang doktor na pinatawag niya. Pero kahit na naroon si Doc, hindi pa rin kami nagkaroon ng pagkakataon na makalabas. Habang sinusuri siya ng doktor, bumulong sa akin si Ivy. Ma, ano kayang nangyayari sa walang yakong amain? Bakit kaya bigla siyang nanghina? Tapos sabi ng doktor wala naman siyang sakit. Hindi ko nga rin alam anak eh. Ha? Baka naman na karma na yan. Anak, ma, hindi na natin kailangan matakot pa sa kanya no? Nakita kong itsura niya. Alam kong nangihina talaga siya. Ipagdasal na lang natin na lumala pang kalagayan niya. Hindi namin alam kung anong totoong nangyayari kay Julius. Pero yun ang unang pagkakataon na nakita namin siya na tila unti-unting nauubusan ng lakas. Hindi ko naman magawang sawayin si Ivy sa mga naging komento niya, lalo na't hindi naman talaga biro ang pinagdaanan namin sa kamay ni Julius. Halos hindi na makatayo si Julius kinabukasan. Nakahiga lang siya sa kama habang paulit-ulit na humihinga ng malalim. May ilang langaw na paikot-ikot sa loob ng kwarto niya kahit malinis naman ang bahay.
Maya-maya, napansin ko ring may maliliit na uod sa ilalim ng kama. Kahit nilinis ko yun, parang bumabalik lang sila. Beth, Julius, may kailangan ka ba? tulungan mo akong umupo. Sandali lang, Hindi ko maigalaw ang mga binti ko eh. dahan-dahan lang. Ano ba tong nangyayari sa akin? Hindi ko nga rin alam eh. Bigla ka nalang nagkasakit ng ganyan. Ma, bakit ang daming langaw dito? Kadiri. Diyos ko, pati ang kama may uod na rin. Hindi ko nga rin maintindihan, anak eh. Paalisin nyo nga yung mga yan. Kanina ko pa nga pinapaalis. Kahit siguro magpausok pa tayo o mag-spray ng pamatay sa langaw, hindi naman nawawala. Ma, may mga bulate na rin po sa ilalim ng kama. Ano? Huwag kang gagalaw. Ako nang bahala. Alisin mo! Nakakadiri! Oo, sige. Ang arte mo, Tito Julius. Kung sa bagay, baka talaga kinakarma ka na. Kita mo, buhay ka pa nga oh. Inuuod ka na. Bulok kasi ang pag-uugali mo eh. Nanlisik lang ang mga mata ni Julius pero wala naman siyang sinabi. Halatang nangihina na siya at hindi na kayang mambugbog pa. Tahimik ko namang nilinis ang paligid pero pagbalik ko, may ilan na namang langaw na lumilipad sa tabi niya. Beth, Huwag kang mag-alala. Aalisin natin ang mga insekto. hindi yan. Pahingi ako ng tubig. Oo, sige. Oh, heto. Pakainin mo na rin ako. Oo, sige. Ma, kayo na lang halos lahat ang gumagawa. Bakit ba hindi na lang natin iwan ang lalaking yan? Hayaan mo na anak. Tsaka hindi naman tayo sinasaktan ni Julius eh. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa atin, ma? Naku, hindi ko na siya mapapatawad pa. Tao pa rin siya, anak. Beth, Anong kailangan mo? salamat ha. Napatingin ako sa kanya, Miss Winnie. Ngayon ko lang ulit narinig ang salitang yon mula sa kanya. Lumipas ang ilang araw, lalo siyang pumayat. Halos hindi na siya makabangon. Namumutla siya at nanginginig. Wala na ang dating malupit na Julius na kinatatakutan ko. Ewan ko ba, parang bumabalik na rin kami sa dati. Yun nga lang, malala na ang asawa ko. Beth, Narito lang ako. Hindi ako aalis kahit na hindi nakakandado ang pinto. bakit parang lalo yata ako nanghihina? Gusto mo bang ipatawag ko ulit ang doktor? Ilang beses niya na ako sinuri pero wala namang resulta. Baka kailangan nating maghanap ng second opinion. Huwag na. Nararamdaman ko rin naman na hindi na ako magtatagal pa. Hindi ko alam kung anong dapat na sabihin ko sa'yo, Julius. Nawalan na kasi ako ng tiwala sa mga sasabihin ko eh. Simula nang minaltrato mo kami. Nakita kong yumuko si Julius, Miss Winnie. Nahihiya, natatakot at nakukonsensya na baka pagsalitaan ko rin siya ng masakit kagaya ng ginawa niya. Pero hindi ako ganun tao eh. Kaya kong magpakumbaba kahit sa pinakamatinding pagsubok pa sa buhay ko. Ivy, galit ka pa ba sa akin ha? Alam kong sobra ang mga nagawa ko sa'yo. Hindi lang ho sobra. Sinira niyo ang buhay namin. Alam ko yun. At walang kapatawaran ang ginawa ko. Pero sana, patawarin mo ko. Alam kong nagkamali ako, Beth. Nabulag ako ng matinding selos. Nakalimutan kong hindi ako dapat na nagpapaapekto sa galit ko. Nakalimutan ko kung paano ko maging mabuti. Araw-araw ko kayong sinasaktan. Kung pwede lang sanang ibalik ang panahon eh. Pero hindi na maibabalik ang mga nangyari na, Julius. Patawarin niyo ako. Pinapatawad kita, pero hindi ibig sabihin ay makakalimutan ko ng lahat ng ginawa mo. Napapikit si Julius habang patuloy ang pag-agos ng luha niya. Tahimik kaming tatlo sa loob ng kwarto. Nararamdaman ko ang pagsisisi niya, Miss Winnie. Pero sa tingin ko, huli na po para doon. Ilang araw nang nakahiga si Julius at halos hindi na siya makapagsalita at mabagal na rin ang paghinga niya. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng yon, inalagaan ko pa rin po siya. Hanggang sa isang umaga, nang pumasok ako sa kwarto para asikasuhin siya, nakita kong wala ng buhay si Julius. Tahimik kaming napaiyak ni Ivy, Miss Winnie.
Hindi dahil sa galit o takot, kundi dahil natapos na rin ang mahabang bangungot na pinagdaanan naming dalawa. Alam kong hindi mo na ito maririnig pa, Tito, pero pinapatawad na rin kita. Sana matutunan mo ang naging pagkakamali mo sa kabilang buhay. Maraming salamat, anak. Pagkatapos ng lahat ng kailangan asikasuhin, dumating ang araw na muli naming nabuksan ang pintuan ng bahay. Hindi dahil tinanggal namin ang kandado, kundi dahil nakamit na namin ang kalayaan na noon pa namin pinapangarap. Ma, bakit anak? Ito na yata ang unang beses na lalabas ako ng hindi kinakabahan. Ako rin. Wala nang sisinghal pa sa atin. At wala na ring magbabanta pa. Wala nang kakaladkad sa atin kahit na sa maliit na pagkakamali. Oo anak, malaya na tayo. Napayakap sa akin si Ivy. Unti-unti kaming naglakad palabas ng gate. Sa labas, naghihintay sina Aling Rosalia at Baste. Lumapit ako at mahigpit siyang niyakap. Beth! Aling Rosalia, maraming salamat po. Mabuti at ligtas na kayo. Kung hindi dahil sa inyo at kay Baste, baka hanggang ngayon po ay nakakulong pa rin po kami. Wala yun. Ang importante, malaya na kayo. Hindi namin makakalimutan ang ginawa niyo para sa amin. Lalo ka na, Baste. Ibinuwis mo ang buhay mo para sa amin. Hindi ko ho kayo kayang pabayaan. Saka, okay na po ako ngayon, ate. Tahimik kaming apat na nagkatinginan. Maya-maya nagsalita si Aling Rosalia. Ipinagtapat niya sa akin na siya ang kumulam kay Julius. Hindi na raw niya kinayang sama ng loob nang magawa niyang barilin si Baste, kaya napagdesisyonan niyang idaan sa ganun ang paghihiganti. Pasensya ka na, iha ha. Yun lang ang naisip kong paraan para mailigtas kayo. Utang na loob po namin sa inyo ang buhay namin, Aling Rosalia. Maraming salamat po. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, malaya kaming huminga ng walang takot sa kung sino ang biglang sisigaw o mananakit sa amin. Pagkatapos mailibing ni Julius, kinailangan kong asikasuhin ang mga naiwan niyang papeles, Miss Winnie. Hindi ko inaasahan na bilang legal niyang asawa, sa akin napunta ang bahay, lupa, ang sasakyan, pati na ang mga ipon niya. Pero imbis na matuwa, mabigat pa rin ang pakiramdam ko sa tuwing nakikita ko ang bahay na naging saksi sa lahat ng sakit na pinagdaanan naming mag-ina. Ma, aalis na po ba talaga tayo rito? Oo anak. Kahit sa atin po ang bahay? Oo anak. Bakit po? Hindi ko kayang manatili rito eh. Bawat sulok ng bahay na ito, puro masasakit na alaala ang tumatatak sa isip ko. Tama nga po kayo dyan, Ma. Mas mabuti pong magsimula na lang tayo ulit. Ibenta po natin ang bahay na ito. Ipinagbili namin ang bahay at ang ilan sa mga ari-arian ni Julius. Lumipat kami sa isang tahimik na lugar kung saan walang nakakakilala sa amin. Mas maliit nga lang ang bahay pero puno naman ito ng katahimikan. Wala nang sigawan at takot. Hindi na kami umiiyak tuwing gabi. Isang umaga, naghahanda ako sa pag-alis. Ma, sigurado po ba kayong gusto niyong magtrabaho pa? Oo. Hindi naman po tayo naghihirap pa. Alam ko yon, pero gusto kong mabuhay ng marangal. Gusto kong kumita gamit ang sarili kong pagsisikap. Saan po kayo natanggap? Sa isang maliit na accounting office. Hindi man kalakihan ang sweldo, sapat na para maging masaya ko. Masaya rin po ako para sa inyo, Ma. Ikaw naman, gusto kong tuparin mo ang pangarap mo, ha? Lumipas ang ilang taon, Miss Winnie. Dumating ang araw na sabay kaming nakangiti sa graduation ni Ivy. Congratulations, anak! Salamat po, Ma! Ang bilis ng panahon, ano? Hindi ko po mararating ito kung hindi dahil sa inyo. Hindi, anak. Ikaw ang nagsumikap kaya narating mo ito. Ngayon naman po, ako na ang bahala sa inyo. Hindi mo naman kailangan akuin ang obligasyon sa akin. Kayo naman po ang pagpapahingahin ko. Sobrang dami nyo na pong tiniis para sa akin eh. Ang makita kang masaya, anak, sapat na sa akin yon. Mahigpit kaming nagyakapan, Miss Winnie. Habang pauwi kami, napahawak ako sa kamay ni Ivy. Anak, po, may gusto akong ipangako sa'yo. Ano po yon? Hindi ko nahahayaang masilaw ako sa pera. Hindi ko na isusugal ang kaligayahan nating mag-ina kapalit ng maginhawang buhay.
Ma, akala ko kasi noon kapag mayaman ang napangasawa ko, magiging maayos ang buhay natin. Nagkamali ako doon. Ang importante po, Ma, nakawala na tayo doon. Oo, at habang nabubuhay ako, sisiguraduhin kong wala ng taong muling mananakit sa atin. Magkasama po nating haharapin ang lahat, Ma. Tama, tayong dalawa, magkasama. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ng anak ko, pero nagulat kami sa mga ingay na narinig namin sa di kalayuan. Uy, teka! Salin naman kami sa lambingan na yan oh! Oo nga, hindi yun nang iinggit kayo dyan. Aling Rosalia, baste! Ay, salamat naman po at tumalaw kayo sa amin! Nilapitan namin sila at mahigpit na niyakap. Hindi naging madali ang naging kapalit ng bagong buhay na meron kami ngayon. Pero sa huli, natutunan namin na ang tunay na kayamanan hindi po nasusukat sa laki ng bahay, sa dami ng pera o mamahaling gamit. Ang pinakamahalagang kayamanan ay ang magkaroon ng buhay na payapa, ligtas at kasama ang mga taong tunay na nagmamahal sa atin. At yun ang bagong buhay na sabay naming pinili ng anak kong si Ivy. Hanggang dito na lamang po, more power po sa inyong channel at God bless. Lubos na gumagalang, Beth. Sana po nagustuhan niyo ang ibinahagi naming kwento sa inyo ngayon. Pero hindi po ito matatapos nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Siyempre! Shoutout po kay Dolores Chavez, Kay Kendra Gomez, kay Nelisa Apigo, kay Diolas Dian, kay Mary G. Mondeja na nag-comment sa mapangakit na estudyante upload. Ang sabi po niya, mapagpalang araw po sa inyo Ma'am Winnie at Sir John. Tunay nga po na napakahusay ng tandem ninyo. Huwag po sana kayo magsasawa sa patuloy na paggawa ng nakakalibang at makakapulutan na rin ng aral sa buhay. Pabati naman po ako mga idol. G ng Maria Aurora Province. Salamat po. Thank you po Ma'am G sa comment ninyo. Alam niyo po hindi po kami magsasawa na mag-upload ng mga stories. Lalo na po't alam naming may nagmamahal sa amin na kagaya niyong subscriber. tama. Maraming salamat din po sa lahat ng nakinig at nagkomento sa mga nauna naming upload ha. Abangan niyo pa po sana mga susunod naming upload at huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa mga stories namin. Para po mabilis niyong makita kung may bago kaming upload, pindutin niyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated at notified. Aasahan pa rin po namin ang suporta ninyo ha. Patuloy pa rin po sa paglaki ang pamilya natin. Yes! Siyempre hindi po namin marireach yan nang wala ang tulong ninyo. Muli ako po si Miss Winnie at kasama ko pa rin po si Sir John. Go, 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 Team Johnny! Nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. God bless po sa ating lahat. Bye! Bye!